Isa pa sa humahabang listahan ng mga nagmahal, ang presyo ng LPG. Mabuti na lang at sa Agusan del Sur, meron silang nadiskubring posible raw na solusyon dito. Tubig na bumubulwak at nagliliyab. Pagkatapos manghuli ng buhol, si Samuel diretso sa latiang ito sa bayan ng Veruela sa Agusan del Sur para puntahan ang tinatawag nilang bukal-bukal, kung saan ang tubig kumukulo-kulo. Sunod niyang sinindihan hanggang ang bukal-bukal, walang kung ano-ano, nagliyab. Di man kami mahadlok sa kalayo kay makontrol man namon. Palong na siya kung tuhaon namon ang sagbot. Ang nahuling buhol ni Samuel, tinuhog niya sa stick at saka niya inihaw. Si Samuel meron ng instant kalan para lutuin ang kanyang pananghalian. Malaking tulong daw ito sa kanila, lalo't napakamahal ngayon ang LPG o ng liquefied petroleum gas. Mula 880 hanggang 1,100 pesos. Posible pa raw pumalo ng hanggang 1,300 pesos ang presyo nito kada tangke. Samantalang kung dito sila magluluto, libre. Adto dito nga musulay kami sige gluto. Ang bukal-bukal, sakop ng 600 hectares na lupaing ito sa barangay San Gabriel, pag-aari ng pamilya ni Joseph. Panahon pa datong amahan sa akong lolo, murag ang bangag daw ana 1 meter balon mubukal na siya. Tinatayang nasa 30 meters ang lalim nito at ang inilalabas nitong tubig, amoy gas. Kutob nila, posibleng may mina rito ng natural gas. Kung naiahin siya nga mutabang, matutukan yun na nila. Dami na sa lumulupyo din hini. 4 na kilometro naman mula sa bukal-bukal ang bahay ni na Joy. Taong 2006 daw nung naghukay sila ng lupa para magkaposo. Dito sa lugar kasi namin, mahirap po ang tubig. Yung papa ko po ay nagdi-drill po siya. Pag nasa ilalim na po kasi yung mga tubo, tumatalsik po yung mga putik. Napansin nilang ang sumirit na tubig na may putik, amoy langis. Kaya nung ito'y natuyo, agad nila itong sinindihan. Laking gulat daw nila nung bigla itong umapoy. Gumawa kami ng mineral na biniyak, tapos pinasukan namin ng tubo, nilagyan ng hose na maliit. Pwede na kami magsaing. So yung kulay ng apoy, blue. Napakainit talaga po. Napakalaking tulong po kasi wala na kaming budget na binibili ng gasol. Pero simula raw nung nagtayo ng mga bagong gusali sa kanilang lugar, taong 2011, natabunan ang hinukay nilang lupa, kaya hindi na nila ito nagamit. Nagpunta na dito sa amin ang Provincial Environment Natural Resources, kaya hindi pa rin namin alam ang findings. Pero hindi lang daw sa Veruela may tubig na nagliliyab, kundi maging sa katabing bayan ng Bunawan. 20 minutos sakay ng bangkang Desaguan, mararating ang bahaging ito ng lupang pag-aari ni Leo na sakop ng Magsagangsang Creek, kung saan sa gitna rin ng latian na may lalim na 5 talampakan, mapapansin ang isang nakatulos na kawayan. Ang paligid din nito tila kumukulo. At sa dulo ng kawayan na ginawa nilang alternatibong tubo, lumalabas ang apoy, kaya para na itong sulo. Pinatay lang namin kapag kami umuwi. Ang gilid ng nakatulos na kawayan, nilagyan nila ng 2 pang brace, kung saan din isinasabit ni Leo ang ginagamit niyang kaldero. Sa araw na ito, nagluto siya rito ng noodles. Kahit umambo nung oras na yon, ang apoy hindi namatay. Dahil malayo sa amin mahapon na kami mamuli. Kung anong ulam namin, dito namin iluluto. Ang tanong, meron nga bang mina rito ng natural gas? Pumunta po kami dito para makita yung biogas dito sa area. I-check natin kung talagang mayroon din. At ayon sa inisyal nilang pag-aaral, Parang mayroong gas dun sa ilalim.
Kasi nag-aapoy yan. Posible yung mga biogas, mga nalalata na puno, nalalata na dahon ng kahoy. Meron tayong microorganism na tinatawag na methanogen. It's a form of microorganism na nagpa-process ng mga nabubulok na plants, animals. Siya yung nagko-convert para gawing methane gas, compostable na mga material. Pwedeng gamitin yung nakitang methane gas bilang pangluto or panggatong. Ang property ng methane gas is odorless. Pwede lang sana mabigyan nila ng pansin para ma-develop talaga itong natural gas na nandito sa aming area. Yung research na will take some years. Talagang tignan kung gaano kadami yung gasoline source sa buong area. Nakadepende yun sa support. Mortal na magkalaban ang tubig at apoy. Pero dito sa Agusan del Sur, sa potensyal na makatulong sa mga mamamayan, ang tubig at apoy magkasangga. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.